O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, nagsimula ang series kay Rick Flag kasama ang boss nitong si Amanda Waller. Nakikinig sila ng news tungkol sa Sons of Theas, isang radical group ng mga taong walang silbi na nagdudulot ng gulo sa Paistan, kasama ang boss nilang Amazon sorceress na si Cersei na kalaban ni Wonder Woman. Nagtatrabaho ang mga masamang loob kay Cersei dahil pinanggako nitong kapag nagtagumpay siya ay bibigyan niya ang mga ito ng magagandang Amazonians. Ilan sa mga masamang loob ang na-interview para sabihin ang kanilang rason sa pakikipaglaban. At dahil walang silbi ang kanilang pinaglalaban ay nasabi na lang ni Rick na mga lutang ang mga ito. Sinabi naman ni Waller na ang mga samahang ganito ay palaging mga front lamang para makapaghakot ng pera at kapangyarihan ng sinumang mastermind sa likod ng mga kaguluhang ganito. Sinabi pa ni Waller na kahit maraming yaman ng Paistan ay binibenta naman ito sa ibang bansa kaya hindi umaasenso sa pangdigma. Kaya kailangan nila itong tulungan dahil allied sila ng Amerika. At ito ang dahilan kaya niya pinatawag si Rick para ipadala sa Paistan at protektahan ng prinsesa doon na si Alanna. Habang naglalakad sila sa isang special area ay napansin ni Rick na nakakapag-operate pa rin ang lugar na iyon kahit na naisumbong na noon ng anak ni Waller ang mga lihim na proyekto ni Waller. Ipinaliwanag naman ni Waller na pinagbawalan na siyang gumamit ng mga convicts na tao para sa mga delikadong misyon. Pero ang gagamitin nila sa oras na iyon ay mga halimaw at hindi tao. Naitago daw ang mga halimaw na iyon sa loob ng 50 taon at tanging mga high-ranking officers lang ang may alam. Malalakas daw ang mga halimaw na naroon, pero madali din silang manipulahin. At si Rick ang aatasan ni Waller na maging team leader nila para sa special mission. Ipinakilala si Bride. Noong 1831 ay ipinakita si Victor Frankenstein na isang sira-ulo dahil sinubukan nitong gumawa ng magiging asawa ng kanyang Frankenstein monster. Nagmamaktol kasi ang halimaw nito dahil kailangan daw niya ng chicks. Hindi rin stable ang ugali ng halimaw na nagawa ni Victor dahil para itong babae na may buwan ng daloy. Nagbanta pa ito na kapag hindi siya magawa ni Victor ng magiging asawa ay mangyayari ang hindi dapat mangyari. Nakagawa si Victor ng babaeng monster. Pero natakot ito kay Frankenstein monster. Tinuturuan ni Victor ang babae na matuto ng mga bagay at magsalita. Ayaw sana ito ng monster pero ipinaliwanag ni Victor na kung gusto ng asawang halimaw na may isip ay ipagpapatuloy nila ang pag-aaral ng babaeng monster. Minsan ay sinubukang gawa ng hindi maganda ng halimaw na lalaki ang babaeng halimaw. Ngunit umawat si Victor kaya siya ang nasaktan. Sa paglipas ng panahon na pagsasama ng teacher at student ay nagkainlaban ang dalawa. Kaya kumain sila ng pinagbabawal na prutas. Pero nakita sila ni Frankie at nasaktan. Kaya nang magkaroon ito ng pagkakataon ay pinatay niya ang walang kalaban-laban na Victor. May daladalang lemonade noon si Bride pero nagulat siya at nalungkot nang makitang wala ng buhay si Victor. Muling sinubukan ni Frankie na gawa ng hindi maganda si Bride. Ngunit hindi nagpatalo ang babae na nanlaban dahil malakas din siyang katulad ni Frankie. At habang naglalaban sila ay nagkaroon ng sunog ang bahay, ngunit nagawang makatakbo ni Bride samantalang nasunog naman ang naiwan na Frankie. At mula noon sa paglipas ng panahon ay patuloy na hinahanap-hanap ni Frankie si Bride para gawin ang balak nito. Ngunit kada nagkakasalubong sila sa magkakaibang panahon ay palaging naglalaban ang dalawa hanggang maubusan sila ng lakas. Ipinakilala naman si G.I. Robot. Ilang taon na ang nakakalipas noong panahon pa ng World War II. Ipinakita si Sergeant Rock na leader ng American soldiers noon na kasama ni G.I. Robot. Nagtanong ito sa robot kung ayos ba siyang maging miyembro ng kanilang grupo na Easy Company. Sinagot naman ni G.I. Robot na gagawin niya ang lahat para protektahan ang buhay ng mga kasama. Pagdating nila sa isang lugar ay inutusan ni Rock ang isang sundalo para pagmasdan ang paligid kung ligtas ba sila. Ngunit ng oras ding iyon ay napagtanto ng sergeant na nasa bingit sila ng kamatayan dahil napapaligiran na sila ng mga kalabang Nazi. Pinapaputukan sila ng maraming mga Nazi soldiers. Ngunit sa oras na iyon ay na-activate ni G.I. Robot ang gamit nito. Inisken niya ang paligid at inalam ang posisyon ng mga kalaban. Saka din siya biglang tumangkad dahil nag-extend ang paa niya. At walang awa niyang pinagrarat-rat ang mga kawawang Nazi na brutal ang pagkamatay dahil sa parang Rambo ang style na G.I. Robot. Dahil dito ay nagsaya ang company at kumuha pa sila ng group picture. Pagkatapos ng World War II ay nagpunta si G.I. Robot sa show ng isang host. Masaya siyang tinawagan at pinalakpakan ng mga tao dahil sa kanyang ginawang pagiging hero sa oras ng digmaan. Ngunit strike to ang robot na nagtanong kung naimbestiga na ba isa-isa ang mga tao doon at wala ni isa sa kanila ang Nazi. Isa sa mga nanonood ang nagngangalang William na mahilig sa mga taong robot.
ang nakaisip na magagamit niya si GI Robot para makagawa ng mas advanced design. Dinala ni William si GI Robot sa kanyang laboratory at pinag-aralan. Sinabi ni GI Robot na gusto niyang pumatay ng mga Nazi dahil ito ang programang niya bilang robot. Ngunit nang magtanong si William na kung sakaling hindi susundin ni GI Robot ang programang ay ano ang gagawin nito. At ipinaliwanag ni GI Robot na gusto nitong muling makasama ang Easy Company kasama si Sergeant Rock at iba pa habang pumapatay ng Nazi. Pagkatapos pa ay isang kolektor na nagngangalang Sam ang bumili kay GI Robot at dinala ang robot sa bahay para maging kapamilya. Paglipas ng mga araw ay mapayapa naman ang buhay ni Sam kasama si GI Robot na nanunood ng TV habang inaalagaan din ang pusa ni Sam. Nagustuhan ni Sam ang robot kaya binihisan din niya ito na tulad ng isang tao. Isang araw ay dinala ni Sam si GI Robot sa meeting ng mga National Socialist Group kung saan maraming mga tao. Nakita ni GI Robot ang logo ng Nazi na kalaban nila dati, kaya na-activate ang directive nito at tinutukan si Sam na hindi na nakapagsalita pa. At tigok ang kawawang lalaki. Saka din pinagpapatay ni GI Robot ang iba pang naroon na para lang mga manok na walang magawa. Dahil sa ginawa ni GI Robot ay pinatawan siya ng parusa na tulad ng isang tao at kinulong ng mahabang panahon sa kulungan ng mga weirdo na nilalang. Ipinakita naman ang nakalipas ni Phosphorus. Siya si Alex. Sa nakalipas niyang buhay ay masaya siyang kasama ang pamilya habang pinag-aaralan ang kanyang mga experiments. Dahil kulang siya ng budget na pera ay nagpatulong siya sa isang mayaman na boss ng sindikato na si Rupert. Sinabi ng asawa niya na delikado ang paglapit niya kay Rupert dahil wala itong kaluluwa at marami ng pinatay na tao. Ngunit sinabi ni Alex na maaaring makapagligtas ng maraming buhay ang kanyang experiment dahil pwede itong panggamot sa cancer. Pareho kasing namatay sa cancer ang kanyang mga magulang kaya nakapagdesisyon na siyang gawan ng paraan ang sakit na ito para maligtas ang madami. Di nga nagkamali ang asawa ni Alex dahil pinatay ni Rupert ang mag-ina ng doktor. Ninakaw na nga nito ang experiment ni Rupert ay nag-set up pa ito ng krimen laban sa kanya. Pinalabas ni Rupert na si Alex ang pumatay sa sarili nitong mag-ina. Dahil inakala ni Rupert na walang silbi ang inimbento ni Alex ay inutusan niya ang mga tauhan na ikulong si Alex sa ginawa niyang machine. Saka din nila ito binuksan kaya na-expose sa malakas na radiation ang katawan ng nasasaktan at nasunog na Alex. Samantalang pinagtatawanan naman siya ng mga sindikato sa labas. At nang inakala nilang patay na ang doktor ay saka lang sila umalis. Pagkatapos makatakas ni Alex ay agad niyang hinanap si Rupert para mag-higanti. Nagpunta siya sa mansion ng siraulo at unang pinatay ang security guard. At nang makita niya si Rupert kasama ang masayang pamilya ay pinatay din niya silang lahat. Hindi rin nakaligtas ang iba pang mga tauhan ni Rupert na kasama sa nagpahirap sa kanya at pumatay sa kanyang pamilya. Sinunog niya ang isa sa upuan. Saka hinulag naman ang isa sa gusali. Dahil dito ay naging siya ang boss ng dating sindikato na inaalagaan ni Rupert. Naging mayaman siya at naging halang din ang kaluluwa na malayo sa dati niyang mabait na ugali. Nang dumating lang si Batman saka siya nahuli at naikulong. Ipinakita naman ang nakalipas ni Weasel. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro sa labas ng paaralan nang makita nila si Weasel sa isang tabi na ikinatakot nila. Ngunit isang batang babae ang hindi natakot sa kanya at ibinigay pa nito ang sariling pagkain sa kanya. Sinabi ng isang bata na huwag papakainin ang mga wild animals. Ngunit nang makita nilang hindi nananakit si Weasel ay lumapit din ang iba pa at pinakain din nila ang weird na hayop. Saka din sila nakipaglaro kay Weasel sa araw na iyon. Isang matandang lalaki ang napadaan at napansin ang kakaibang hayop, na inakala nito kung sasaktan ng mga bata kaya sa takot ay tinawagan niya ang emergency hotline. Sinagot naman siya pero inisip ng mga pulis na nasisiraan ng ulo ang caller dahil sinabi kasi nitong parang taong lobo yung nakita niyang umaali-aligid sa mga bata. Dahil hindi pa sarado ang paaralan ay naisip ng mga mag-aaral na pumasok at sa loob maglaro kasama si Weasel. Samantalang sa labas ay dumating ang matandang lalaki dala ang isang shotgun. Sa loob ng paaralan ay mas pumasok sa malalim na bahagi ng gusali ang mga student dala ang isang bote ng alak at ng isang posporo. Nabasag ang bote ng alak at kasabay pa nitong nagsindi ng posporo ang mga bata kaya nagkaroon ng apoy. Pagpasok ng matanda dala ang shotgun nito ay nakita niya ang naglalarong si Weasel at ng mga bata pero inakala niyang inaatake ng hayop ang bata. Kaya agad niyang tinutukan si Weasel at walang pag-aalinlangan na kinalabit ang gatilyo. Nakailag naman si Weasel ngunit ang tangke ng gasolina ang nataman ng bala at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Na nasaksihan ng mga nakarating na pulis. Nakita ni Weasel ang isang nag-aagaw buhay na bata. Agad niyang nilapitan ang babaeng umiiyak na nasa isang gilid at buhay pa.
Sinubukan niya itong dalhin sa pagkaladkad sa bata, ngunit inakala ng mga dumating na pulis na sinasaktan ni Weasel ang batang babae. Kaya hindi sila nagdalawang isip na pagbabarilin si Weasel habang daladala ang bata. Pinilit subukan ni Weasel na iligtas ang bata palabas ng gusali, ngunit muli siyang pinagbabaril ng pulis kaya nasaktan ang hayop na nabitawan ang bata. Imbes na unahin ng mga pulis na iligtas ang bata ay mas pinili nilang unahin na hulihin si Weasel. Kaya nadaganan ng umaapoy na kahoy ang batang babae at namatay. Ipinakita din ng nakaraan ni Mirsky na taong Shokoy. Siya sinina at pinanganak na may kakaibang sakit. Nasa labas ang lungs niya na masyadong kinabahala ng nanay niya. Wala daw magagawa ang nurse na nagpaanak sa ina ni Nina, pero sinabi nitong may magagawa ang scientist na ama ng bata. Sa paglipas ng panahon ay nakagawa ng machine ang tatay para makahinga pa rin ng normal si Nina. Ngunit hindi ito matanggap ng nanay ni Nina at nang hindi makapagtiis ay iniwan silang mag-ama. Sa pagdaan pa ng panahon ay gumawa ng kakaibang surgery ang tatay ni Nina para ayusin ang paghinga ng anak. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa itsura ni Nina na naging taong isda. Inakala ng mga doktor na mamamatay si Nina lalo na nang ilagay ng tatay sa tubig. Ngunit nakakahinga ng normal si Nina sa ilalim ng tubig. Nang maging 6 na taong gulang si Nina ay sinubukan ng ama na pag-aralin siya sa isang sikat na paaralan. Kinausap nito ang principal at sinabing matalino si Nina sa iba't ibang lengguwahe. Kaya nag-aral nga si Nina. Ngunit naging biktima siya ng mga bully sa paaralan at tinawag siyang palaka, sabay lagay ng palaka sa locker niya. Dahil nasaktan si Nina ay nagpaalam siya sa ama sa pamamagitan ng isang sulat. Saka din siya nagpunta ng isang ilog para doon na tumira kaya nalungkot ang kanyang ama. 3 taon siyang nanirahan ng lihim pero malaya. Isang araw ay may nakakita sa kanya at nakuhanan siya ng litrato. Kaya naipakita ito sa telebisyon at nakita din ito ng ama niya. Nahuli ng mga pulis si Nina gamit ang lambat. Sa kasagsagan ng maraming marites ay pinilit na lumapit ng tatay ni Nina sa kanya. Ngunit isang walang disiplinang pulis ang binaril ang tatay ni Nina kaya tigok ito sa mismong harapan niya. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Amanda Waller na magiging bahagi sila ng isang secret team na tatawaging Creature Commando. Kalaunan pa ay may dumating na cargo plane para dalhin sila sa Paistan. Kinausap ni Rick ang mga pangit na halimaw at sarkastikong sumagot si Phosphorus na masaya itong makatrabaho si Rick. Napansin ni G-Robot na kakaiba si Weasel sa kanila kaya pinaghinalaan niyang isa itong Nazi at handa siyang patayin ito. Ngunit sinabi ni Rick na stress lang kasi si Weasel dahil nasa eroplano sila. At nang huli kasing mag-eroplano si Weasel ay muntik itong malunod noon. Pagdating nila sa Paistan ay masaya naman silang na-welcome ng mga sundalong may advanced armor. Pagdating nila sa palasyo ay napahanga sila dahil sa ganda nito samantalang yung nadaanan nila kanina ay parang napag-iwanan ng kayamanan dahil sa ubod ng pangit. Naiisip pareho ni Rick at Bride na pangit ang itsura ng prinsesa ng Paistan. Ngunit paglabas ni Alana ay nabato-bala ni si Rick dahil sa pisikal nitong ganda. Binati ni Rick ang prinsesa bilang pagpupugay. Ngunit sinabi bigla ni General Alex na bawal sa kanilang kaharian ang ganoong klase ng pagbati at ipinagbabawal ito. At ang parusa ay kamatayan. Nang inakala nila kung tigok na sila ay biglang sinabi ng mga sundalo na, "It's a prank." Saka pa nila pinagtawanan ang mga nagulat na Creature Commando. Kumain silang lahat sa mahabang mesa at doon ay kapansin-pansin na may pagkagusto ang prinsesa kay Rick. Pagkatapos nilang kumain ay nagtambay sila sa labas ng palasyo at nakipaglaro si Alana ng pagbato ng kahoy kay Weasel. At tingin naman ng hayop kay Alana ay ito ang dati niyang kalaro na batang babae. Sinabi ni G-Robot na gusto pa rin itong pumatay ng mga Nazi. Dahil iyon naman ang ipinangako ni Waller na magiging trabaho niya. At sinabi ni Nina na kung iyon ang gusto ng robot ay sasamahan niya ito. Kaya naging masaya ang robot na nagsabing ito talaga ang kanyang pinakahihintay sa loob ng mahabang panahon. Sinabi ng prinsesa na pangarap niyang makita ang mga kababayan na maka-adapt sa modern na aspeto ng pamumuhay. Sinabi naman ni Rick sa mga oras na iyon na naging tatay siya sa edad na 18, naging sundalo kalaunan. At saka din sila naghiwalay ng kanyang asawa. Nang maging 18 years old ang anak niya ay naging sundalo din ito. Kaso ay namatay ito sa isang mission operation nila. Sinabi ni Rick na magkaedad na siguro ang anak niyang lalaki kay Alana. Ngunit sinabi ni Alana na mas gusto nito ang mga matatandang lalaki kaya kinabahan si Rick. Inimbitahan ni Alana si Rick sa kwarto nito dahil may nais ipakita na importante. Ngunit pagpasok nila sa kwarto ay iba palang bagay ang nais ipakita ni Alana. Mabuti na lang at gentleman si Rick na nagawang tanggihan ang alok ng prinsesa at nakalabas pa siya nang walang nangyari. Pagsapit ng gabi ay nakatulog naman si Rick.
Ngunit nagising siya dahil sa kaluskos sa kwarto. At nahuli niya si Phosphorus na hinahanap ang tracking device sa kanyang cabinet. Pinigilan siya ni Rick kaya nagkaroon ng matinding laban ang dalawa. Kahit malakas na radiation ang kapangyarihan ni Phosphorus ay hindi naman umatras ang matinik na sundalo na nagawa pang makipagsuntukan sa umaapoy na bungo. Nasunog ang kwarto kaya pareho silang bumagsak sa kitchen. Nagpatuloy sila sa paglalaban at kahit disadvantage si Rick dahil tao lang siya, ay ginamit niya ang mga kagamitang panluto para gawing armas laban sa apoy at radiation ni Phosphorus. Kaya nagawa niyang makuha ang tracking device na bomb detonator at napilitang magmakaawa si Phosphorus na huwag siyang patayin. Nakita din ni Alana ang nangyari. Saka sinabi ni Rick na hindi niya papatayin si Phosphorus sa pagkakataon na iyon pero binigyan niya ito ng warning na wala ng next time. Kasabay din ng mga oras na iyon na balak umalis ni Bride. Pero sinundan siya ng taong isda at sinabing hindi dapat sila tumatakas dahil kapag ginawa nila iyon ay pwede silang patayin. Ngunit ipinilit pa rin ni Bride na umalis at sumama din si Nina. Pero ninakawan muna nila ng pera ang isang kawawang security. Sumakay sila ng taxi at sinabi ni Bride sa driver na dalhin sila sa Frankenstein Castle. Pero mas napansin ng driver ang kakaibang itsura ni Nina. Pagdating nila sa lugar ay hindi nila alam na isang tag-aron ang tinawagan ang boss nito. Ito pala si Frankenstein Monster at sinabing bumalik sa dati nilang tahanan ang kanyang monster bride. Samantala ay nilunasan naman ni Alana si Flag sa loob ng isang CR. At doon ay sinamantala ng babae ang pagkakataon para buhayin ang halimaw sa loob ni Rick. Kaya hindi na nakalaban pa si Rick at ibinigay ang hinihiling ni Alana. Nais sanang mag-report ni Alexei at sabihin na nakatakas ang ilang kasamahan ni Rick. Ngunit sinabi ni Phosphorus na busy sina Rick at Alana sa kasalukuyan. Sa Frankenstein Castle naman ay nahanapan ni Bride ang necklace sa tulong ni Nina. Ito yung bigay noon sa kanya ng kanyang first love na siya ring gumawa sa kanya. Ngunit sa mga oras ding iyon ay nalaman din ng grupo ng Amazonian witch na si Cersei ang kinaroroonan ni na Bride. Kalaunan ay pinagalitan ni Rick si Phosphorus dahil hindi niya siya sinabihan agad sa pagtakas ni na Bride at Nina. Kaya nasabi na lang ni Phosphorus na dapat magpasalamat pa ito dahil hindi na istorbo ang oras nila ni Alana. Kaya mabilis na sumakay ang mga komando sa Humvee at sinabi ni Rick kay Alexei na dalhin sila sa kinaroroonan ni na Bride. Samantala ay nagtapon ng energy ball si Cersei kina Bride kaya sila natamba. Kaya nagtapon din ng mesa si Bride kaya umiwas si Cersei. Ngunit may pumasok na mga tauhan ni Cersei kaya napatakbo si Bride dala-dala si Nina. Nakakita ng vault si Bride at kinuha ang pinto nito na ginawang shield kaya nagawa niyang matalo ang maraming mga mercenaries na tauhan ni Cersei. Isa sa mga ito ang nakasuntok, pero tinapon lang niya ito palayo. Muli silang binabato ni Cersei ng malakas nitong kapangyarihan kaya napilitan ulit si Bride na buhatin si Nina at tumalon palabas. Saka pinagbabaril niya ang ilan pang kalaban na panay headshot. Pinaalis ni Bride si Nina at buong tapang na hinarap si Cersei. Tumalon ng mataas si Bride kaya niya nagawang mahuli si Cersei at masaktan. Pero nakaganti ang witch at si Bride ang pinagsusuntok at pinalo ng tubo. Papatayin na sana ng witch si Bride pero sinaksak ni Bride ang paa ni Cersei gamit ang basag na salamin. Saka malakas na sinipa ang tinatago ni Cersei at di naluhong ito palabas. Nagawa namang natawagan ni Nina si Rick. Ngunit hinabol na siya ng mga tauhan ni Cersei at nabaril ang aquarium sa kanyang ulo. Sa kabilang banda ay sinusuntok ni Bride si Cersei. Ngunit gamit ang mahika ay ginawang balon ng witch ang kamay ni Bride. At siya ang sinipa ng witch pabagsak sa labas ng kastilyo. Kaya magkatabi ang parehong natalo na mga babae. Nakaabot naman na ang grupo ni na Rick sa castle at mabilis nilang pinasok ang kastilyo. At nagulat sila nang makita si Bride na nakatali at may buzzle ang bibig. Sinabi nito na umalis na daw ang grupo ni na Cersei pagkatapos nilang matalo. Mabilis namang pinuntahan ni G-Robot si Nina at nakita ito sa isang bathtub sa taas. At ayos lang naman ito kaya binuhat ng robot ang bathtub. Naisip agad ni Rick na diversion lang pala ang pag-atake ni Cersei kina Bride kaya agad niyang tinawag ang mga kasama para bumalik kina Alana. Samantala ay isang sundalong naka-armor ang ginising at hinila si Alana. Ngunit bigla itong sumabog dahil binaril ng mga umataking mercenary ni Cersei. Sa labas ay nakita ni Alana ang mga natatalong mga sundalo. Tumakbo siya ngunit nahuli siya ng isang malaking negro na pinalo pa ang babae. Sinabi kasi ng kasama nito na papatayin nila ang prinsesa kaya kinolmat nito ang mukha ng negro at nakatakbo saka nagtago sa isang kwarto. Nakabalik naman agad ang grupo ni na Rick at binangga ang isang kalaban saka pinagbabaril ang iba pa. Ginamit ni Bungo ang radiation power na sinira ang bala at sinunog ang isang lalaki.
Isang sundalo ang nagbigay ng battlesuit kay Nina pero na-headshot ito ng bala. Nang hindi na makagalaw ang mga kasama ni Rick ay sinabi niya kay G-Robot na mga Nazi ang kalaban. Kaya nagsaya ang robot na biglang naging manananggal na nahati ang katawan at lumipad sa ere. At doon ay nag-unlimited fire ito gamit ang machine gun sa katawan at tigok ang mga walang kalaban-laban na mga mercenaries ni Cersei. Masaya na sana si G.I. Robot ngunit bigla siyang pinasabog ng dumating na Cersei. Sa kwarto ay kumuha ng baril si Alanna at pagpasok ng dalawang masamang loob ay binaril niya ang ulo ng isa. Saka din ang dibdib ng pangalawa. Pero nasa likod na pala niya si Cersei na ginamitan siya ng kapangyarihan nito kaya walang laban si Alanna. Sinabi ni Alanna na ibibigay ang kahit anong gusto ni Cersei. Ngunit gusto ni Cersei na patayin si Alanna. Biglang dumating si Weasel at walang tigil na pinagkakagat si Cersei at tinulak pa ito sa labas. At doon ay tumulong pa si Phosphorus na hinawakan ang mukha ni Cersei at ginamitan ng radiation. Kaya na-shock si Rick sa brutal na mga kasama. Umiiyak naman si Nina dahil sa ulo na lang ni G-Robot ang natira. Saka nag-shutdown pa ito. Sinabi ni Cersei na nagkamali si Rick dahil masisira ang mundo sa kanilang ginawa. Kalaunan pa ay nakabalik na sa base si Rick mula sa isang eroplano. At doon ay napansin ni Bride ang isang lalaki na pinagmamasdan sila. Sa isang helicopter naman ay pinapanood ni na Frankenstein si Bride at nagseselos ito kay Rick. Nasabi kasi ng kausap niyang lalaki na kalbo si Frankenstein kaya nainis ito at sinakal ang kawawang lalaki. Nakialam ang piloto kaya bumagsak ang kanilang chopper. At sa lupa ay pinatay din niya ang kawawang piloto na nag-drive lang naman. Samantala ay dinala si Cersei sa isang kwarto para kausapin ni Waller. Alam daw ni Waller na hindi makakapag-cast ng spell ang witch kapag nakatali ang kamay nito. Kaya naiinis si Cersei na nais patayin si Waller. Nagtanong si Waller kung bakit niya gustong patayin si Alanna. Kaya sinabi ng witch na ang totoo ay si Alanna ang taong sisira sa mundo sa hinaharap. Tumayo si Cersei at sinabing ipapakita ang mangyayari sa hinaharap na ayaw sana ni na Jon at Rick na gawin ni Waller. Ngunit pumasok si Waller sa kwarto para sa ipapakita ni Cersei. At ipinakita nga ni Cersei ang hinaharap kung saan naging makapangyarihan itong mandirigma at pinagpapatay ang maraming mga tao. Naging kasamahan niya ang genius na si Gorilla Grodd kaya sila naging malakas. Kasama rin sa mga pinatay at tinuhog niya sa kahoy ang grupo ng Justice League. Natakot si Waller sa nakita at napagtanto na posibleng totoo ang ipinakita ni Cersei sa kanya lalo na at naiyak ang witch. Tinawagan nila ang isang expert sa supernatural na bagay. At sinabi nito na hindi nagsisinungaling si Cersei dahil may pagkakataon noon na nag-warning ang witch na may paparating na tsunami at nangyari nga ito. Dahil dito ay nag-utos ng panibagong order si Waller kay Rick. Sinabi niyang tipunin ulit nito ang mga halimaw at bumalik ng Paistan para patayin si Alanna. Ngunit hindi naniniwala si Rick kay Cersei at sa expert na dumating kaya sinabi niyang hindi siya pupunta at maghanap na lang si Waller ng bagong leader ng grupo. Kaya pag-alis ni Rick ay sinabi Waller na maghanap sila ng isa pang beach na papatay sa target nilang Alanna. Samantala sa kulungan ay inagaw ni Gorilla Grodd ang pagkain ni Nina. Pero nakita ito ni Bride kaya binugbog nito ang gorilla at pinatay gamit ang metal na plato. Saka kinain pa ni Weasel ang utak ng unggoy. Dumating si Jon kaya inakala ni Bride na ilalagay siya sa dungeon. Pero sinabi ni Jon na siya ang magiging leader ng grupo para patayin si Alanna. Samantala ay tinawagan ni Rick si Alexei para sabihing nasa panganib ang buhay ni Alanna. Ngunit hindi daw marunong sa English ang kausap kaya binaba ang telepono. Papasok na sana si Rick sa bahay nang dumating ang galit na Frankenstein at walang pasabi na itinapon si Rick sa nawasak na pinto. Sinubukang lumaban ni Rick pero muli lang siyang ihinigis ni Frankie sa kusina. Umilag-ilag si Rick sabay ayos ng baril nito kaya nagawa niyang mapagbitinan si Frankie at tinutukan ng baril sa mata. Kaya napaiyak na parang bata si Frankie at sinabing inagaw ni Rick ang iniibig niyang bride. Nang mapagtanto ni Rick na si Bride na pangit at hindi niya type ang tinutukoy ni Frankie ay sinabi niyang wala silang sensual na relasyon dahil hindi nila type ang isa't isa. Inaya ni Rick ang halimaw na magkape sila at nagkwentuhan sila ng patungkol sa love story ng kanilang buhay. Nalaman ni Frankie na nag-iibigan sina Alanna at Rick at nais nitong iligtas ang prinsesa. At ganun din siya para kay Bride. Ipinipilit ni Frankie na nagpapanggap lang si Bride na nagpapahabol sa kanya pero sa loob ay gusto din siya. At dahil hindi makahindi si Rick ay sinabi na lang nito na magtulungan sila. Kaya napangiti sa saya si Frankie na sinabing best friend na sila.
Samantala ay nakarating naman ang grupo ni Bride sa Paistan at binati sila ng mga sumalubong na Alexei at mga sundalo nito na walang kamalay-malay na dumating ang papatay sa boss nila. Nagpunta sina Rick at Frankie sa university kung saan nagtuturo si McPherson at nakita nilang parang hindi naman propesyonal ang galawan nito. Kaya naisip nilang puntahan din ang tahanan ng propesor. Sa daan ay nakita ni Frankie ang isang babae na naglalakad kasama ang pusa. At naisip ni Frankie na isa itong masamang omen para sa kanilang lakad. Naging superstitious si Frankie dahil nang masunog siya noon sa castle pagkatapos nilang maglaban ni Bride, ay tinangay siya ng tubig sa ilog at napadpad siya sa bahay ng isang gypsy woman. Doon ay nilunasan siya ng gypsy gamit ang isang healing gel. Kaya nagawang makasurvive ni Frankie at unti-unting muling lumakas. Nalaman ni Frankie na bulag ang gypsy at sinabi nitong kung bulag siya ay papatayin na lang ang sarili. Kaya tinuruan ng gypsy si Frankie na isara ang mata nito at isipin si Bride. Ganito daw ang mundo ng mga bulag at ito ay tunay na ganda. Sa paglipas ng panahon ay maraming natutunan si Frankie sa gypsy woman. Ngunit dumating ang araw na kailangan na daw umalis ni Frankie at nagpaalam sa matandang babae. Nagmamakaawa ang matandang babae na sinabing huwag siyang iwan mag-isa. At hindi daw siya talaga iiwang mag-isa. Saka pinatay ni Frankie ang kawawang matanda. Nakapasok sila sa bahay ni McPherson at agad silang umakyat sa second floor para maghanap ng ebidensya laban sa propesor. Pero nagulat sila nang makita ang patay ng katawan ni McPherson sa isang upuan. Kaya napagtanto nilang peke ang isa pang nakita nilang propesor. Agad tinawagan ni Rick si Alana at sinabihan itong paparating doon ang mga creature commando para patayin siya. Sinasabayan naman ni Frankie na ipakilala siya kay Alana para masabi kay Bride na nagbago na siya. Ngunit hindi ito ginawa ni Rick hanggang matapos ang tawag kaya nagtatampo si Frankie. Dumating ang pekeng propesor kaya nagtago ang dalawa habang pinagmamasdan ito. At nakita nila ang pagbabago ng anyo nito habang naglalaro ng computer game. Ito pala si Clayface na isang malakas na nilalang na ayaw nilang makalaban kaya sinabi ni Rick na tumakas na sila. Samantala ay nakatanggap ng tawag si Alexei. Sinabi niya sa mga bida na iikot lang sila dahil traffic jam. Ngunit ang totoo ay nalaman na niya ang balak pagpatay ng mga sakay niya sa prinsesa nila. Tinutukan ni Alexei si Bride na sinabing hindi papayag na mamatay si Alana. Ngunit isang suntok lang sa kanyang ulo ni Phosphorus at tigok ang sundalo. Pinagbabaril na sila ng mga tauhan ni Alana kaya napilitan din ang mga bida na lumabas ng sasakyan at lumaban. Nagtanggal ng damit si Phosphorus at hinamon ang dumating na tangke ng kalaban. Dumating nga ang tangke pero gamit lang ang radiation ay pinasabog niya ito. Samantala ay inagaw naman ni Bride ang armas ng isang sundalo at pinagbabaril ang mga lumilipad sa itaas. May nagmamakaawa kay Phosphorus pero inapakan niya ito ng nagbabaga na paa kaya yaks ang nangyari. Nakapagtago din sina Nina at Weasel. At kalaunan pa ay nakatakbo din si Bride palayo. Samantala sa kinaroroonan ni Rick ay nahuli sila ni Clayface gamit ang galami nito. Saka pinagbubugbog ang walang laban na Rick. Nagagawa namang makalaban ng malakas na Frankie, pero wala pa rin siyang kaya sa putik na kapangyarihan ni Clayface na iniipit siya. Binuhat pa ni Clayface si Rick at binali ang likod. Ipinipilit namang abutin ni Frankie ang saksakan ng kuryente habang pinipigilan siya ng patawa-tawa pang Clayface. Ngunit nagawang masuntok ni Frankie ang saksakan at makuryente silang pareho kaya natigok si Clayface. Habang nag-aagaw buhay ay sinabi ni Rick kay Frankie na sabihin nito kay Bride ang totoo. Saka ito nawalan ng malay. Kaya inakala ni Frankie na patay na si Rick. Sinabi naman ni Alana sa isa nitong tauhan na hanapin nila ang mga kalaban at patayin. Samantala ay nahanap ni Bride si Nina sa isang madilim na pasilyo. At dahil napaligiran sila ng mga sundalo ay pinasok nila ang isang bahay aliwan at nakita ang ilang mga babae. Sinabi ni Bride na itago sila dahil kung hindi ay babarilin niya sila. Pumasok nga ang mga sundalo at nakita ang mga babae sa loob na nagbebenta ng aliw. Pero wala silang masabi kaya umalis na lang ang mga ito. Hindi pa patay si Rick dahil nahanapan sila ni Waller at John at dinala sa isang emergency ward at nalaman nila ang koneksyon ng isang halimaw. Ipinakita naman sa isang eroplano na pinatay ni Frankie ang mga mayayaman na businessman na may-ari ng eroplano. Saka inutusan ang mga piloto na lumipad patungo sa nais niyang destinasyon. Sa isang gubat naman ay takot na naglalakad si Weasel nang palibutan siya ng mga gutom na lobo. Ngunit nagawa niyang makalaro ang mga ito na tulad sa aso at naglaro sila ng stick fetch. Nagawa namang makapagtago ni Phosphorus sa isang bahay na kanyang pinasok gamit ang power. Nakakita siya ng larawan ng isang mag-ina at naalala ang anak nitong lalaki.
Sinabi ng nagbabantay ng bahay aliwan na subukan din ng mga bida na ibenta ang kanilang katawan dahil mabili sila sa mga lalaki na naghahanap ng weird. Pero nainis si Bride na tinutukan ng boss. May kumatok kaya natigil sila at pumasok ang dalawang lalaki na agad hinila ang isang babae. Kalaunan ay narinig nila ang sigaw ng babae dahil sinasaktan pala ito ng dalawang dumating na lalaki. Sinabi ng boss na hindi nila pwedeng saktan ang mga babae doon. Pero nagalit ang lalaki na ipinakita ang kapangyarihang kuryente saka din sinakal at itinapon ang boss lady. Paparusahan pa sana ng lalaki ang kawawang babae pero pinalo siya ni Nina ng bote sa ulo. Naroon din si Bride sa tabi. Pumasok ang isa pang lalaki at handa nang patayin ang mga babae doon pero binaril lang ito ni Bride sa ulo. Nagalit ang unang lalaki na nagkuryente at sinuntok ang naitapon na Bride. Ngunit muling bumalik si Bride na parang walang nangyari at pinutol ang isang kamay ng lalaki. Saka din nito tinanggal ang puso ng na-shock na lalaki kaya namatay itong dilatang mata. Saka din sila kaagad umalis ng bahay na iyon. Samantala ay nagising na si Weasel at iniwan ang mga lobo na naging kasama nito para puntahan ang castle. Sa bahay ay may nakausap na bata si Phosphorus. At natakot ang mga magulang nang marinig ang sigaw ng anak. Pero kalaro lang pala ito ni Phosphorus sa labas kaya masaya ang bata. Hindi nagtagal ay nagkita at nagsama-sama ang mga creature commando patungo sa palasyo ni Alana para patayin siya. Sa oras na iyon ay nakarating na din sa paistan ang eroplanong sinakyan ni Frankie. At himala na binayaran niya ang mga piloto na hindi niya pinatay. Sumakay siya ng taxi at nagkwento ng marami habang nauuhog sa takot ang kawawang driver. Sa kastilyo ay handa ang mga sundalo na binabantayan ang paligid. Ngunit sa isang iglap ay napasok sila ni Bride at ng iba pa. Kaya patay sa bugbog ang Tower Watcher at kitang-kita ito ng kada dating palang na Frankie. Nakarating sila sa kinaroroonan ng control room at nakita sa footage ng camera na magkasama sina Alana at Clayface. Nagulat sila nang biglang sumigaw si Frankie na tinawag si Bride. Pero binaril lang ito ni Bride kaya nahulog si Frankie. At hindi pa tapos si Bride na sinundan si Frankie at muli itong binaril kaya kawawang Frankie. Nagpunta sila ng likod ng castle para doon pumasok. At isang kawawang sundalo ang pinatay ni Phosphorus na tinunaw ang mukha. Gamit pa rin ang power ay gumawa ng butas si Phosphorus para daanan nila. Sa loob ng castle ay sinabi ng mga tauhan ni Alana na dapat siyang magtago, pero mas gusto ng babae na maligo sa pribado nilang lawa. Pagpasok ng mga assassins ay na-excite si Weasel na makita si Alana at nais lumapit pero pinipigilan ng mga kasama. Nagtanong si Nina kung paano nila malalapitan ng prinsesa sa dami ng mga bodyguards nito. Kaya sinabi ni Bride na si Nina lang ang makakalapit sa kanya sa oras na iyon. Ayaw sana ni Nina ngunit siya lang ang makakatagal sa tubig. Binigyan ni Bride ng kutsilyo ang Shokoy at pinalakas pareho ni na Bride at Phosphorus ang loob niya para gawin ito. Kaya pumasok naman sa lawa ang babaeng Shokoy. Kasabay ng oras na iyon ay pinuntahan naman ni na Waller at John ang tahanan ng inaakala nilang tao na si McPherson. Pero nagulat sila pagpasok dahil naroon ang patay na bangkay ni Clayface. At pag-akyat nila sa second floor ay naroon ang patay na katawan ni McPherson. Dahil dito ay agad tinawagan ni Waller ang opisina ni Alana para matigil ang pagpatay kay Alana. Masaya at komportable sa paglangoy si Alana na wala siyang kaalam-alam na nagpunta sa likod niya ang Shokoy na handa na sana siyang patayin. Kaso ay naalala ni Weasel ang paglalaro nila ni Alana ng fetch stick at napatakbo ito sa tubig kaya naaga ang atensyon ng prinsesa. Nakita tuloy ni Alana ang Shokoy sa ilalim ng tubig na umatake ng kutsilyo at kanyang nailagan. Pareho silang lumubog sa ilalim ng tubig at doon ay naaga ng prinsesa ang kutsilyo at walang pagdadalawang isip niyang pinagsasaksak ng marami si Nina. Kaya si Nina ang natakot at si Alana ang nagmukhang sabik sa pagpatay. Inawat naman ni Phosphorus ang wala sa sarili na Weasel na kinagat pa siya pero nasaktan ang bunganga. Nagkulay dugo ang tubig at nagulat sa galit si Bride nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Nina ang lumutang. Saka lumabas ang mukhang shock ang itsura na prinsesa. Napaligiran din sila ng maraming mga sundalo. At kasabay na ibinigay ng isang sundalo ang telepono kay Bride at sinabi ni Waller na nagkamali sila. Kalaunan ay ginawa ng mga sundalo ni Alana na hero si Weasel dahil sa pagligtas nito sa prinsesa nila. Habang busy ang lahat ay galit pa rin si Bride na sinundan si Alana sa opisina nito. Sinabi ni Alana na naiintindihan niyang inutusan lang si Bride para patayin ang prinsesa sa pag-aakala na iligtas ang mundo. Pero sinabi ni Bride na naniniwala siyang totoo ang sinabi ni Cersei na magiging villain si Alana sa hinaharap.
Sinabi din nito ang nakitang video footage na magkasama sina Alana at Clayface. Sinadya daw ni Alana na palabasin na hindi si McPherson ang nakausap ni Waller para mahilo sila dahil totoo naman na may binabalak si Alana na pagsakop sa hinaharap. Sinabi din ni Bride na nakita nito noon ang tauhan ni Alana nang bumalik sila sa base mula sa nauna nilang misyon. Nagseryoso si Alana na hinanda ang baril sa drawer. Ipinaliwanag ni Bride na papatayin niya si Alana hindi dahil sa balak nitong masama, kundi ay dahil pinatay nito si Nina. Pinulot ni Alana ang baril para paputukan si Bride ngunit mas mabilis si Bride at na-headshot ang natigok na prinsesa. Saka pa simple na bumalik si Bride sa mga kasama at inutusan silang umalis agad. Kaya umalis nga sila pagkatapos niyang sinuntok ang isang lalaki na binalak silang pigilan. Sa base ay pinuri ni John si Bride dahil sa tagumpay nito. At sinabi nitong bilang pasasalamat ni Waller ay bibigyan siya ng bagong team para sa mga bagong misyon. At pagpasok niya ay nakita ang bagong miyembro ng Creature Commando.